Pag-ani ng enerhiya mula sa araw. Bakit mahalaga ang solar power para sa ating mga pamayanan? Nasa isang panibagong yugto ang Pilipinas sa usapin ng enerhiya. Sa buong bansa, ramdam ng mga sambahayan ang bigat ng tumataas na pangangailangan sa kuryente dahil sa mas maraming kasangkapan, mas maraming elektronikong transaksyon at mas malalim na paglahok sa digital na buhay. Kasabay nito, kinakaharap din ng mga pamayanan ang matitinding epekto ng climate change, mas malalakas na bagyo, mas mahabang heatwave at mas mabigat na pasanin sa infrastruktura. Ang hamong ito ang seguridad sa enerhiya at ang pangangalaga sa kalikasan. Ngunit sa katotohanan, magkaugnay ang mga ito ang magiging desisyon ng bansa. Kung paano ito kukuha ng enerhiya sa mga darating na dekada ay hindi lamang tutukoy sa halaga ng kuryente, kundi maging sa kabuhayan, katatagan at pagmatagalang kinabukasan ng mga mamamayan. Dito pumapasok ang usapin ng renewable energy, partikular na ang solar power, isang pambansang plano na may malalim na epekto sa lokal. Malinaw ang direksyong itinakda ng gobyerno sa Philippine Energy Plan o PEP 2023 to 2050. Target ng Pilipinas na makapag-ambag ang mga renewable energy source tulad ng solar, hangin at hydropower ng 35% sa ating enerhiya pagsapit ng 2030. Pagsapit ng 2040, layunin nitong paabutin sa 50% at inaasahang mamamayani na ang renewable energy paglipas ng 2050. Ayon pa sa mga independenteng pagsusuri kabilang na sa Makati Business Club, ang renewable energy ang inaasahang pangunahing magdaragdag ng kapasidad sa ating sistema ng kuryente sa mga darating na dekada. Upang suportahan ang mga layuning ito, inilunsad ng Department of Energy ang mga programa tulad ng Green Energy Auction Program na naghihikayat sa pribadong sektor na namumuhunan sa renewable energy. Tulad ng binanggit ni Energy Secretary Sharon Garin, ang paglipat sa malinis na enerhiya ay hindi lamang dahil sa patakaran. Kusa na itong hinahanap ng mas maraming pamilya at negosyo. Ang solar power, ang malakas at mabilis sa transition ng enerhiya sa Pilipinas. Sa lahat ng renewable technology, natatangi ang posisyon ng solar power sa ating bansa. Masagana tayo sa sikat ng araw, lalo na sa mga rehiyon tulad ng gitna at hilagang Luzon, na inilalagay ang Pilipinas sa antas ng ilang bahagi ng Southern Europe. Sa ilang kaso, mas mataas pa ito kesa sa mga bansa tulad ng Germany na pangunahing leader sa solar energy sa buong mundo. Ito ang isang dahilan kung bakit nakafocus ang ating pangbansang plano sa solar energy. Hindi tulad ng ibang renewable energy na nangangailangan ng mahabang panahon at tiyak na lokasyon. Ang mga malalaking solar project ay mas mabilis na maplano at maitayo. Dahil dito, isa ito sa pinakamabilis na paraan upang makadagdag ng malinis na enerhiya sa ating sistema, isang praktikal na solusyon sa tumataas na pangangailangan. Sa diwa na ito, ang solar power ay parang muscle car ng ating paglipat sa malinis na enerhiya, malakas at kayang maghatid ng agarang benepisyo habang hinihintay ang paghinog ng iba pang teknolohiya. Mahalaga ang responsible na pag-unlad, aral mula sa gitna at hilagang Luzon. Gaya ng anumang infrastruktura, ang benepisyo ng renewable energy ay nakasalalay sa paraan ng pagpapatayo nito. Gumagamit na ang mga modernong solar facility ng mga disenyong hindi gaano nakakaapekto sa lupa, tulad ng mga nakatataas na panel, limitadong paglilinis at layout na nagpapahintulot sa patuloy na pagsasaka o pagtubo ng halaman sa paligid nito. Ipinapakita ng mga pamamarang ito na kailang isulong ang renewable energy ng responsable na may malasakit sa lokal na kapaligiran at pangangailangan ng komunidad. May ilang solar project na sa gitna at hilagang Luzon na nagpapakita kung paano sumusuporta ang renewable energy sa pambansang layunin at sa lokal na pamayanan.
Nagbigay ng malinis na kuryente sa grid ng Luzon ang Cagayan North Solar Project na nakalikha din ng humigit kumulang 1,000 lokal na trabaho sa panahon ng construction. Kadalasan itong binabanggit bilang halimbawa ng maayos na operasyon ng utility scale solar sa mga rehiyon. Sa Subic, Zambales, nakipagtulungan naman ang mga solar development sa lokal na komunidad ng mga AITA sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho, pagbabahagi ng benepisyo at pagtulong sa mga komunidad sa panahon ng kalamidad. Patunay ito na maaaring mabuhay ng magkasama ang renewable energy projects at mga katutubo at lokal na komunidad. Ipinapakita ng mga halimbawang ito na higit sa paggawa ng kuryente, ang renewable energy project ay tungkol din sa pakikilahok ng komunidad, paglikha ng trabaho at pagbabahagi ng halaga. Epekto sa klima higit pa sa paggawa ng kuryente. Siyempre, isa sa pinakamahalagang ambag ng solar energy ang pagbabawas ng carbon emissions. Bawat megawatt ng solar capacity ay nakaiiwas sa daang-daang tonelada ng carbon dioxide na pumapasok sa ating atmosphere bawat taon. Sa paglipas ng panahon, ang mga naiiwasang emisyon na ito ay makabuluhang nakakatulong sa pambansang pangako laban sa climate change at nagpapabuti sa kalidad ng hangin. Bagamat bahagi lamang ito ng mas malawak na estratehiya para sa likas kayang pag-unlad, nananatili itong konkretong benepisyo, lalo na para sa isang bansang kabilang sa pinaka-vulnerable sa epekto ng climate change. Pagpili ko paano magaganap ang pagbabago, nagsisimula na ang pandaigdigang paglipat sa malilinis na enerhiya. Sa buong Pilipinas, ang renewable energy, lalo na ang solar power, ay nag-aalok ng isang landas na maaaring tugunan ang dalawang mahalagang hamon ng sabay: ang pagtiyak sa sapat at abot kayang enerhiya at ang pagprotekta sa ating kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Sa tingin ko, ang pagtanggap sa solar power ay higit pa sa teknikal na pagpipilian. Ito ay isang pagkakataon upang hubugin ang isang mas matatag, malusog at makatarungang kinabukasan para sa lahat.